Good morning po sa inyong lahat at welcome po muli sa ating pong daily vlogging. Hallelujah! At patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na ang topic po natin, kagaya po kahapon na sinabi po natin, we are born for endurance. So lahat po tayo bilang mga mananampalataya, tayo po ay pinanganak o binigyan ng kakayahan mag-endure sa lahat ng ating pong pinagdadaanang pagsubok at kahirapan, persecutions man yan o yung pag-iinsulto at pagsasabi po ng mga false na salita sa atin po, mga false evil things na sinasabi po sa atin. So, binibigyan tayo ng Diyos po, mga kasama, mga kapatid, ng pangako po ng Panginoon na kung saan ito po yung pangahawakan po natin when we are experiencing this kind of situation sa ating pong buhay. So, lahat po tayo ay dadaan po sa ganitong sitwasyon, especially when you are a genuine in love sa ating pong Panginoon. Number one na promise po ng Panginoon ay bibigyan po tayo ng kalakasan ng Diyos. Ito po ay sinabi sa 2 Corinthians 12:9-10. At ang sabi dito, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insult, or in hardship, and persecution, in difficulties. When I am weak, then I am strong. So sinabi nga po dito ni Pablo na kung saan sa kanya pong kahinaan, doon tayo pinapalakas ng Lord. At dahil sa tulong po ng ating Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. For sabi nga po dito in verse 10, I delight in my weaknesses. So sana po kung kayo po ay may pinagdadaanan po ngayon, ngayong araw na to o sa mga panahon na ito, kapatid, ina-encourage tayo ng Panginoon na kayo po ay magpalakas. Palakasin niyo yung sarili niyo, lumapit kayo sa Panginoon dahil siya po, Lord, ang Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. In my weakness, sabi nga dito, in my insult na tinatanggap, in my hardship na tinatanggap, in the persecution na tinatanggap ko, mga difficulties na tinatanggap ko, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Hallelujah. So, kapatid, may pag-asa. Kaya huwag kang manghihina, huwag kang mapapanghinaan ng loob. At ikaw po ay magpalakas sa ating Panginoon. Lumapit ka kung meron kang pinagdadaanan po sa oras na ito. Hallelujah. At naniniwala ako pagtatagumpayan mo yan sapagkat ikaw ay tutulungan ng ating Panginoon. Pangalawa, the joy of the Holy Spirit. Ang joy po ang kapangyarihan po ng Holy Spirit ang magbibigay sa atin din ng kalakasan. In Acts 5:41, ang sabi dito, the apostles left the Sanhedrin, rejoicing that they have been counted worthy of suffering disgrace for the name. Hallelujah. Ano pong ibig sabihin ito? Nagre-rejoice sila when they are humarap doon sa Sanhedrin. Ito po ay isang pulong o pagkakatipon-tipon ng mga religious people na kung saan sila po ay inusig. Sila po ay pinaratangan ng hindi magaganda. At dahil nga po doon, for the sake of Christ, nagkaroon po sila ng kagalakan because alam nila ang kanila pong ginagawa ay tama. Hallelujah. So, worthy daw po yung suffering nila dahil ang kanila pong tinataas ay ang ating Panginoon. So, sana ganun din po tayong lahat, no? Na lahat po tayo nananampalataya kay Kristo Jesus, kaya nating tanggapin yung suffering ng mga pang-iinsulto sa atin, yung mga persecution sa atin, na tayo po ay magpatuloy because the joy of the Holy Spirit ay nasa sa atin po. Nandun po sa isang mga bunga po ng Banal na Espiritu ang kagalakan. Ang pangatlo po na binibigay na promise ng ating Panginoon sa ating pong mga mananampalataya, yung comfort po ng ating Diyos, ng comfort ng ating Panginoong Hesus. In 2 Corinthians 1:5-9, ang sabi dito, for just as we share abundantly in the suffering of Christ, so also our comfort abounds through Christ. So ano pong ibig sabihin sa first part na to, sa verse 5? Yung maraming dumami po kasi yung mga suffering natin dahil sumusunod tayo kay Kristo. Pero alam niyo po, kino-comfort tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan na magdusa. Tayo po ay palalakasin ng Panginoon. In verse 6, sabi dito, if we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort which produces in you patience, endurance of the same suffering we suffer. Sabi po dito ng writer po dito. And our hope for you is firm because we know that just as you have share in our suffering, so also you share in our comfort. So makikita niyo yung mga unang Kristiyano,
naranasan po nila yan. So, ikaw at ako, na maaaring naranasan po natin at nararanasan o mararanasan pa, kapatid, ito po ang tandaan po natin. Meron nang nauna sa atin nakaranas niyan. At mas matindi po because lahat po sila dumaan sa persecution at matindi po ang persecution doon. Kinukulong sila, pinaparusahan sila, minsan pinapatay po sila. And in verse 8, sabi dito, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we are experiencing in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our abilities to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. So dito po, hindi sila natakot kahit na sila po ay tinatreat na sila ipapatayin, kukulong, parurusahan, na wala naman silang nagawang kasalanan. Hindi sila natatakot. Bakit po hindi sila natatakot? Because po, nandun yung pag-asa nila sa Lord. At kahit nga po dumadaan sila sa ganyan, alam nila na sila po ay tutulungan ng Panginoon at sa dulo nga po doon, even that they will die, doon kasama nila o pinoproclaim nila ang Panginoong Jesus. Sabi nila dito, sabi ng writer, sabi ni Paul, God will raise me from the dead. Hallelujah. Kaya hindi siya natatakot sapagkat yung kanyang suffering, ang kapalit po niyan, glory. Ano pong ginawa ng Panginoon? Ganyan din po eh. Di ba naranasan po niya yung wala naman po siyang kasalanan, pero inaccuse siya hanggang sa pinako po siya sa krus. At doon nga po nang namatay siya, binuhay siya muli ng ating Diyos. Hindi siya nanatiling patay. So ganun din po tayo mga kasama mga kapatid. So yan pong encouragement natin. Maaaring hindi natin nadanas sa ngayon dito sa bansang Pilipinas ang ganito pong sitwasyon ng persecution yung matindi. Okay, huwag po kayo matakot. Kasi kabi nga doon, meron po tayong hangganan sa mundong ito at yung pong dulong yun, bubuhayin tayo ng Panginoon. Doon naman po sa mga nasa restricted country, yung nasa ibang bansa na kung saan bawal ang pagsasalita ng salita ng Panginoon. Kayo rin po ay nakakaranas ng persecution. Kapatid, ito po ang encouragement, kagaya po na nabasa natin sa 2 Corinthians chapter 1. Huwag kayong matakot sapagkat nandoon tutulungan tayo ng Panginoon kahit na sa dulo ng ating buhay, sasagipin niya tayo at bubuhayin niya tayo mula sa mga patay. Pang-apat, ito po yung isang mga pangako ng Panginoon that there will be a great reward in heaven. Yan po yung mga reward ng mga martyrs. In verse 5, Matthew chapter 5 verse 10 to 12, sabi dito, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon dito sa talatang ito sa Matthew 5. Hallelujah, sabi diyan, pinagpala ang mga taong pinipersecute dahil sa kabanalan. Kanila daw, hallelujah, kanila daw ang kaharian ng Diyos, kaharian ng kalangitan. Blessed o pinagpala ang mga taong iniinsulto, di ba? Pinapersecute, falsely accused by evil things. Kapatid, mag-rejoice ka raw. Kaya bakit? Because your reward is so great in heaven. So yan po yung pangako ng Panginoon. Hindi ka pa ba masasayahan yan? Hindi ka pa ba ma-encourage yan? Kaya huwag kang give up, kapatid. Ano man yung nararanasan mo? That is part of our being Christian. Because hindi po tanggap ng mundong ito kung ano meron tayo na spirito at pinanganak tayo mula sa Panginoon, sa espiritu at katotohanan. So kapatid, ang mundo po ay puno ng kasalanan at puno ng kasamaan. Kaya po ganyan po nararanasan natin. Hindi magsama ang liwanag at ang kadiliman. Hindi magsama ang tubig at langis. Ganyan din po tayo. Lastly, ang sabi dito yung crown of life, Revelation 2:10. Hallelujah. Ang sabi dito sa Revelation 2:10, yung crown of life, may reward din tayo dyan. Sabi dito, do not be afraid of what you are being about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you and will suffer persecution. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Purihin ang Panginoon. No, ang linaw-linaw na sinabi ng Diyos dito sa salita niya, in Revelation, huwag kang matakot even to the point of death. Yan. Itetest tayo ng kaaway, mararanasan pa
natin ang mga problemang ito, pero sabi diyan, huwag kang give up. Do not give up. Because sabi ng Panginoon dito, God will give you the crown of victor's crown. Hallelujah! So, tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bukas po, pagsubaybayan nyo pa ang ating po pag-usapan naman patungkol din dito, pero yung fellowship in His suffering. Hallelujah! So, manalangin po tayong lahat. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Sa dalangin ko, O Diyos, na patuloy niyo pong palakasin ang aming mga kapatiran. Lahat kami, Panginoon, na nandito sa mundo, na nakakaranas po ng mga ganitong klase ng mga problema po, Panginoon, ay kayo po ang mabigay sa amin ng kalakasan. Bigyan niyo po kami ng tagumpay, Panginoon. Makita po namin, Lord God, ang inyong mga pangako sa aming buhay, na kahit po, Lord God, mapakadilim, ngunit ang pangako mo ang magiging liwanag po namin, O Diyos. Pangahawakan namin to, at tunay nga palalakasin mo ang aming damdamin, ang aming espiritu, at magiging matagumpay po kami sa lahat ng ito. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So God bless you. Kita-kita pa tayo bukas. May part 3 po ito.